Okay, let's start na siguro. So, good day sir, I'm Marcusian Lawrence C. Basco from BSIT3A. This is the course output VLAN configuration, which is the two buildings. So, building 1 composed of 3 departments, which is HM, KABA, CIT. And the distance between the two buildings are 50 meters. So, yan, may dalawang building tayo. So, ang kanya, building 1, may HM tayo, tapos tatlong laptop sa isang PC, tapos na yung range niya, yung network range niya, umaabot na hanggang 10. 10.0.1.1 to 10.0.1.10. So, yan ang building 1. So, building 2, CIT, 7 laptops. Below 7 laptops, may IP address siya na nagre-range ng 172.16.0.1 to 172.16.0.20. So, ang building 1 naman is KABA, 6 laptops. Nagkakaroon siya ng IP address na network range hanggang 192 to 192.168.2.1 to 192.168.2.15. So, yan. And the same dito sa building 2 na pero sa building 2 may 5 laptops yung HM. Tapos dito, 3. Then sa CIT, same kwan lang din sila, same network range. Then dito sa CIT, 8 laptops and KABA is 4 laptops. So, based on the given information above, create a video recording, open cam, and audible voice. That's demonstrate how do you design the VLAN network diagram with trunk port in Cisco Packet Tracer, and explain how do you configure the network device and devices, and demonstrate a simulation of packet and the network diagram. For video recording is advisable to use OBS Studio. So, may tatlong ports tayo dito. So, fast Ethernet 0 to 1 to 6. Then, yung kwan natin is HM. So, ang fast Ethernet 7 to 15 CIT. Tapos, 16 to 21 KABA. So, let's start. So, first, open the Cisco Packet Tracer and rename natin dito na sa baba natin is of VLAN trunk port with VLAN configuration, then Basco 3A. Yan. So, yan. Then, VLAN configuration, Basco 3A. Okay. So, yan. Yan. Okay. So, let's start na natin. So, kuhan tayo ng switch, which is 24, yan, 1. So, pangalanan natin yung switch 1. Switch 1. So, that's it. Then, switch 2. So, switch 2. Yan. So, 50 meters. So, ganyan na lang siguro. Ganyan. Yan. So, lagay na lang natin dito sa taas. Kasi baka magulo. Or, yan. Yan. May kwan na tayo. Then, so, nakalagay dito is HM, tatlong laptop, tas isang PC. So, try natin maglagay ng isang PC dito. PC 1. Then, HM to Then, tatlong laptop. So, 1, 2, 3. So, yan. Then, isang PC. Tama ba? Tatlong laptops, tapos isang PC. Tama. So, yan.
Mamaya natin lalagyan ng IP configuration yung mga yan. Gagawa muna tayo ng i-align muna natin sila. So, yan. So, ang gagawin ko is lalagyan ko siya ng color. Then, para ma-identify natin which is anong kwan ba to. So, ito yung building 1. Building 1. Lagyan natin ng name. Building 1. Building 1. HM VLAN 10. So, yan. VLAN 10 yung yan. So, may HM na tayo. So, mamaya natin sila i-connect. Then, dito, sunod naman po is CIT. So, sa CIT tayo, laptops ba gagamitin? Laptops lahat. Ilang laptops? 7. So, 7. 1, 2, 3, tatlong laptops, 3, 4, so sabihin natin 5, 6, and 7. Yan. Lipat lang muna natin. Yan. 7 laptops dito. So, yan. Then, dito, lagyan natin siya ng kulay which is the kahit anong kulay na dyan. Yellow. So, yan. May kuha na tayo. So, pangalanan na lang natin siyang Building 1. Building 1. CIT. VLAN 20. Yan. So, yan. Then, dito naman tayo sa isa. Doon sa kaba, 6 na laptops. So, create tayo ng 6 na laptops. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So, yan. May 6 na laptops na tayo. So, yan na lang natin ilagay sa baba. Yan. Then, lagyan natin siya ng kulay para ma-identify natin kung anong to. Green. So, sabihin natin Building 1 Kaba VLAN 30. So, yan. Then, after nun, yung sa kabila naman, gawan natin. So, 50 meters, siguro ganyan nakakalayo. Okay na siguro yan. Yan, para hindi magulo. Yan. Tapos, yung building 2, HM, 5 laptops. So, create tayo ng 5 laptops. So, 1, 2, 3, 4, and 5. So, yan. Ang gagamitin pala natin dito is trunk port. So, yan. And, yan. So, pangalanan natin siyang Building 2. Building 2
HM bilan 10. Yan. Building 2, HM siya, HM. Yan. Okay? Then, sa CIT naman, gawan natin siya ng CIT. So, sa CIT, ilang laptops? 8. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Yan. Yan. 8 laptops. So, anong kulay nung nilagay natin doon? Kulay yellow. So, yellow. Yellow. Yan. Yan. So, pangalanan natin siyang building 2 CIT bilan 20. So, yan yung building 2. Then, yung last naman is Kaba, 4 na laptop. So, 1, 2, 3, and 4. Yan, 4 na laptop sa Kaba. Yan. Siguro ilayo pa natin ng konti. Yan, para makita. Yan, tapos kulay green. So, kulay green. Then, after nun, pangalanan natin siyang building 2 Kaba bilan 30. So, yan. Okay na. So, naka-create na tayo. So, ang gagawin naman natin dito, i-connect na natin sila bawat kuwan. So, gagamitin natin is straight through. So, switch 1, which is the, sabi dito is, lahat ng HM is 1 to 6 yung gagamitin natin. So, 1 to 6. So, pass Ethernet 1 to PC1 to 2 dito 3 may 4 naman na yun. Okay na yun, 4 and 5. So, yan. Then, dito naman tayo sa pangalawa is 7 to 15. So, 7 to 15 ang gagamitin nating pass Ethernet. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay. Yan. Then, dito, gagamitin naman natin dito is 16 to 21. So, 16, 17, 18, 19, 20, and 21. 21. Naglulo ko yung mouse.
21. Yan. So, yan. Na-connect na natin. Then, after na, gawin na natin dito sa kabila. So, itong HM is 1 to 6. So, 1, 2, 3, 4, and 5. 5. So, 5. Yan. Then, dito, 7 to 15. So, 7 to 15, CIT. So, okay. 7 to 15. So, 7, 8, 9, 10. 11, 11, 11. Pas Ethernet 11, 12, 13, and 14. So, 14. Yan. Ibaba lang natin unti sila. Para hindi sila yan. Para maintindihan ng maayos. Yan. Baba natin sila ng unti. Yan. Yan. So, ayos na yan. Yan. Tapos lang natin. Yan. Wait lang. Yan. Yan na lang. Ganyan na lang. Yan. Yan. Okay. Then, dito naman sa kaba. Lagay natin dito. Yan. So, sa kaba is 16 to 21. So, straight roulette. 16, 17, 18, 19. So, may sobra pa. So, yan. Then, ang gagamitin natin dito sa switch to switch, which is the crossover. So, ito, i-connect natin to sa 22. Then, dito is Fast Ethernet 22. So, yan. After nan, lagay na natin yung mga IP configuration ng bawat device. So, dito, lagyan natin siya ng, dito yung picture na ginawa natin nung last. Saan na yan? Ito. Yan. So, as you can see, bawat may IP address na. So, try natin ilagay. So, dito sa PC1, ang gagamitin nating IP config is 10.0.1.2. So, pag clinic natin to 255.0.0.0. So, yan. Okay. Then, ganun ulit sa kabila. 10.0.1.2.
1.3. So, 1.3 ba? Tama? Oo, 1.3 hanggang 1.5. So, yan. Click enter. Then, copy na lang natin to. Palitan na lang natin yung panghuli na number. So, yan. And dito sa laptop, yan. 4. Okay? And 5. 5. Yan. Okay, click enter. Okay na yan. So, dito naman, lalagyan natin dito ng ganun lang din. So, ang sana 6. Sa 6 tayo dito sa PC 18. So, PC dito. Yan. 6 na dito. 6. Then, 6. 7. 8. 9. And for the last one, 10. Yan, okay. Meron na yung meron na yung laptops, ay yung HM. So, ang gagawin naman natin dito sa CIT, ang gagamitin naman natin range nito is nakalagay dito 172.16.0.1. So, try natin. Then 172.16.0.1.2. So, tingnan lang natin 2. 2 kasi nakalagay dito 2. .0.2. So, copy na natin to. And click enter. Okay? Then, dito naman, ganun ulit. 3 naman to. So, yan. Then, dito, 4, 3, 4. Then, 5, 6, 7, and 8. Tama ba yung nalagay natin 8? Pang last, 8. Okay, tama. 8, 172.16.0.8. So, tama. Okay. Then, after nan, dito naman tayo sa kabila. Sa isang CIT. So, 8 tayo nag-start, ay nag-last, no? So, click natin ulit to. Na-X natin. So, 9 to 16. So, 9 to 16. So, yan. 8 tayo nagsimula. Tapos, ay, nag-stop. So, 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. And last, 16. 16. Yan. Okay? 16 ba yung last? Tama. 16. 16 yun nandito eh. 16. Tama. Okay? Yan, na-X ko na naman. So, dito naman tayo sa Kaba.
which is ang gagamitin nating network IP address niya is kaba. Saan yung kaba? 192.168.2. So 192.16.2.2. So yan, copy na lang natin to. Ang network ang subnet mask nito is 24. So 255.255.255.0. Yan, okay. 2 3 4 5 6 and 7. Yan. Okay? 7 nga ba? 7. Tama. 7. So, sa pinakababa ulit. Ganun ulit. Hanggang 11. So, naglolo ko yung mouse. 8 9 10 and for the last one 11. So, after none, tapos na tayo, no? So, try natin i-IP config yung, try na natin config yung switches natin, which is switch 1 and switch 2. So, first, lalagyan muna natin sila ng password. So, para hindi tayo mapasok ng sino man. So, click the switch and so, go to CLI, then click enter, then after none, enter. So, click enter, no? So, enable. After natin na enable, configure terminal. After natin na config, so, papalitan naman natin siya ng pangalan. Hostname S1. So, mapapalitan ng pangalan yan. So, click enter. Okay. Nagpalit na ng pangalan. No domain lookup. So, no domain lookup. So, click enter. No IP domain lookup. Sorry. Okay. After none, banner MOTD asterisk unauthorized access is strictly prohibited. Okay? Then then stress. Yan. So, click enter. After none, so, try natin mag-line console 0. So, line console 0. So, maglalagay na tayo ng password natin dito, which is the Basco. So, apelyido ko yung lalagay ko. So, click enter. Then, login. After login, line BTY04. After ng line BTY04, click enter. Then, lagay natin ulit yung password natin is Basco. Then, login. Then, exit. Then,
after natin mag-exit, so maglagay tayo ng enable secret Basco. So pangalan ko ay yung apelyido ko. So click enter, exit. So pag in-exit natin to, may magpapakita ng login form. So click enter natin. So yan, may password na. So lagay natin yung password natin, Basco, tapos enable Basco. Okay. So, yun naman, switch 2 naman yung gagawin natin. So, sa switch 2 naman, click natin ulit. Balik ulit tayo doon sa ginawa natin kanina. So, enable, configure terminal, then hostname S2. So, yan, no IP domain lookup. No IP domain lookup. Then banner MOTD stress and unauthorized access is strictly prohibited. Then, yan, tapos yan. Okay. So, after natin maglagay ng unauthorized banner, so, line, console, 0. Then, after natin maglagay ng line console 0, password na natin. Password, Basco. Then, login. Then, line, BTY04. Then, password, Basco. Then, login, exit. Then, enable secret Basco, then exit, then exit. So pagka-exit natin yan, meron na namang password. So Basco, enable Basco. Okay, so that is the basic configuration of switch. So susunod naman is maglagay tayo ng mga name ng mga bawat kwan. So, click natin to. So, na-kwan na natin siya. So, let's start. Configure terminal. After natin mag-config, go to exit. Then, show VLAN brief. So, as you can see, wala pang mga pangalan dito ng mga VLAN. Wala pang 10, 20, 30. Tapos yung pangalan ng CIT, HM, tapos KABA. So, lagyan natin sila ng pangalan. So, let's start. Configure terminal. Click enter. After natin mag-config, VLAN 10. So, sabihin natin VLAN 10. Tapos yung pangalan ng VLAN 10 is name HM10. So, sabihin na lang natin, name HM. So, okay. Click enter. Then, exit. Then, after none, VLAN 20. Then, name CIT. Tama. Then, exit. So, after natin yan, exit. Tapos, VLAN 30. Name VLAN 30, name KABA. So, yan, VLAN 30, name KABA. So, exit na natin. Exit, show VLAN brief. So, click enter. So, meron na siyang pangalan dito. Yan. Ang susunod naman natin, lalagay natin mga ports dito mamaya. So,
gawin muna natin dito sa kabila. So, wait natin yan. Then, ganun ulit. Gawin natin. Then, configure terminal. Configure terminal. Then, exit. Show VLAN brief. Then, wala pa. So, let's start. So, in configure terminal ulit. Configure terminal. Show, configure terminal. Sabihin natin, VLAN 10. Name, HM. Then, exit. Then, VLAN 20. Name, CIT. Then, VLAN 30. Name, VLAN 30. Name, Kappa. Then, exit. Then, exit. Then, show VLAN brief. So, meron ng pangalan. So, lalagyan na natin sila ng ports. So, paano ba lagyan? So, let's start. So, after none, click natin tong switch ulit ng switch 1. Then, configure terminal ulit natin. Configure terminal. After natin ma-config, sabihin natin, interface range, FA 0/1 to 6. So, yung 1 to 6 is HM. So, yan. Interface range, FA 0/1 to 6, interface range. Okay? Switch port. Mali yung interface natin. So, interface range, FA 0/1 to 6. Okay? Then, after natin makakuan, so, switch port, mode, access. So, then, switch port, access, VLAN 10. So, yan. Then, exit. Then, exit. So, try natin tignan. Show VLAN brief. Then, as you can see, yung HM natin, may kwan na siya, oh. Yan. May mga ports na siya. So, ang susunod naman natin is Kappa. CIT and Kappa. So, let's start. Configure terminal. Then, interface range, FA 0/7 to 15. Then, after ng 7 to 15, click enter. Then, ganun ulit, switch port, mode, access. Then, switch port, access, VLAN 20. So, yan. Then, exit. Then, interface range, FA 0/7 to 15. After nun, anong susunod doon? 16 to 21. So, 16 to 21. So, yan. Then, switch port, mode, access. Then, switch port, access, VLAN, access, VLAN 30. So, exit na natin. Tapos, exit ulit natin. Show VLAN brief. So, check natin. Okay, may mga bawat ports na sila. So, ang gagawin na natin sa switch 1 to So, gawin na natin to sa switch 2. So, sa switch 2, ito, click natin to. Then, configure terminal.
Then, after natin ma-config, interface range FA 0/126. Then, switch port mode access. Then, switch port access VLAN 10. Ang kwan nito is para ma-access nyo yung bawat ports ng mga VLAN. So, exit natin. So, ganun ulit. Interface range FA 0/7 to 15. Then, switch port mode access. Then, switch port access VLAN 10. Ay, VLAN 20. Sorry. So, click enter. Exit. Exit na naman natin. So, interface range FA 0/16 to 21. Then, switch port mode access. Then, switch port access VLAN 30. So, click enter. Then, exit. Then, show VLAN brief. So, as you can see, may mga ports na sila active. So, yan ang dyan na. Tapos, so, ang gagawin naman natin dito para combine natin silang dalawa na mapag-kuhan dito. Itong line na to is gawan natin siya ng trunk port. So, ang sabi kasi dito sa video is trunk port Cisco packet. So, ang gagawin natin dito is click natin tong switch 1. So, click natin to. Then, configure terminal ulit. Configure terminal. So, ang nakakonect kasi dito sa switch 1 which is the Pass Ethernet 22. So, yung Pass Ethernet 22 is interface natin siya as a trunk port. So, range interface range FA 0/22. So, yan. Then, sabihin natin switch port. After natin ma-enter, switch port mode trunk. So, yung kanya is trunk mode. So, trunk, yan. Then, after natin, switch port trunk, allowed, VLAN 1 to 99. So, click enter, exit, then exit. Then, show VLAN. So, as you can see, wala na yung 22 dito kasi nakakonect na doon sa trunk port. So, dito, sa switch 2 ulit, ganun ulit gawin natin. So, configure terminal, interface range, FA 0/22, then, switch port mode trunk, then switch port trunk allowed VLAN 1 to 99. So, click enter. Switch port. Mali yung switch port. So, sorry. Switch port trunk allowed VLAN 1 to 99. So, click enter. Exit. Then, exit. So, yan. After na natin yan, so, try na natin paganain. Stimulation na natin. So, let's start. So, stimulation lang natin. So, palitin lang natin. Yan. Kita ba? Yan. So, yan. Yan muna. So, ito, simulation. Click natin to. Then,
alisin natin tong lahat. So, show none all. Then, edit filter. ICMP. Then, exit. Then, ito, itong PC, ito, yan, 2 dito. Tapos, dito, to dito. Then, itong, yan, pupunta dito sa 22. Then, ito naman, pupunta dito sa, dito na lang, yan. Then, after nan, ito, pupunta dito. Then, after nan, so, ito na yan. So, dito naman, yan, pupunta dito. Tapos, ito, pupunta dito. Yan, mamaya na, dito tayo pupunta. So, dito, pupunta dito. So, yan. Then, dito, maglagay tayo dito ng isa. Ito, pupunta dun sa kabila. So, dito sa laptop. Then, ito ulit. Ito, pupunta dito sa PC. Yan. Then, ito, pupunta siya dito sa, yan, laptop 6. Then, ito, pupunta na lang siya dito. So, try na natin i-play. So, try nga ba natin i-play? So, let's start. So, ito. Okay? So, pupunta siya doon. Tapos yan. Pending. Tapos, didiretso sa dito. Yun, isa. Okay, tama yon. Then, pending ulit. Yan, pumunta na. Meron nang pumunta doon. Yan na. May isa ng successful. Yan. Okay, isa pa lang ng successful eh. Okay, successful na rin to. Dalawa. Okay, ipan nyo si Juana, please. Ipan nyo si Juana. Doon, successful na rin to. Okay, tama yung mga ginawa natin. Successful na rin dito. Ito, pumunta dito eh. Dito. Dito sa kabila. Yan, dito. Okay, successful. Then, wait na lang natin yung iba. Then, successful na rin yung isa. Then, dito. Ito. Successful na rin. Then, as you can see, all goods. So, as you can see naman dito sa baba is successful lahat yan. So, successful. Wait lang. Tagal naman na ito lumabas. Vapor full. Okay. Then, exit. Then, okay. Successful lahat, oh. Successful. Successful. So, sa ako naman, so, new tayo, new tayo na scenario. So, ito, kung ilalagay mo siya dito sa kabila, hindi siya gagana. So, kasi, hindi sila kuwan ng wait. Hindi sila gagana kasi hindi sila magkakuan ng bilan.
So, as you can see, hindi pa umaandar. So, wala. So, yan. New tayo ng scenario. Isa ulit. Yan. So, yang new. New tayo ng scenario. So, gawa tayo ng pinaka-basic na ito. Pupunta dito. So, yan lang muna. Isa lang muna. Yan. As you can see, pumunta na siya doon. Then, pupunta siya dito. And after nun, babalik ulit siya. Okay, tama. So, yan. So, successful. So, try naman natin yung isang kwan. So, CIT naman tayo. Sa CIT tayo, maglagay tayo ng dalawa. So, sa CIT tayo, dalawa ilagay natin. So, ito, pupunta doon sa kabilang CIT. So, dito, yan. Tapos, yung isa naman, ito, laptop 10, pupunta dito sa laptop 25. So, yan. Ay, nakapuso. Yan. So, yan. Pupunta siya sa laptop 22. So, yan. Then, susunod yung laptop 10. Pupunta sa laptop 25. Then, pupunta siya sa laptop 25. All goods. Ay. So, that's it. Ganyan po yung demonstration ng VLAN configuration with trunk port. So, sana may natutunan kayo and God bless. So, sa pang demo, sige, try natin. Demo po ulit. No problem. Sarap paglaruan eh. Sorry. Sarap paglaruan. Aray ko. So, yan. New ulit tayo. So, maglagay tayo ng tagi-isa. So, isa dito. Isa. Pupunta dito sa laptop 21. Then, yung isa naman dito, laptop 5, pupunta sa banda dito sa laptop 24. Then, dito sa kaba naman is itong laptop 11 pupunta sa 33. So, try natin i-run. Ay. Yan, sumunod to. Pupunta to sa dito, laptop 24. Then, pabalik na yung isa. Ito, pabalik na to. Tapos, itong green, pupunta dito. Tapos, ito, pabalik na rin. Pupunta dito. Sa pinaggalingan niya. So, yun, tama. Check. Okay. Then, dito. Tama ulit. Then, dito, pupunta sa laptop 11. Tama ulit yan. Okay? All goods. Yan po yung VLAN configuration with 2 buildings. So, that's it, sir. Have a nice day and
Bye-bye. Thank you, sir. Okay, let's end the video.